So kung natong balikan nga gibuhat ta sama sa dagway sa Dios. Gawa niya ta sa Gualtes. Ang Gualtes gibuhat sa sama sa dagway sa kamot. Sa may tuyo. Aron kasudlan o kamot. Ang tao po ang gibuhat sama sa dagway sa Dios aron kasudlan o Dios. So, sulpat ang problema sa Dios. Di sa kita katuo, pero mao kini ang tumong sa Dios. Nganong gibuhatan niya para kasudlan ta niya. So musulod nato siya ingon nga kinabuhi. Kung mag-isgot ang Diyos nung kinabuhi, sama nako'y kinabuhi. Bulag ba nako ang akong kinabuhi? Ang kinabuhi nako, ako mismo. Kung sa mag-isgot ang kinabuhi sa Diyos, siya na mismo. Sa diyang musunod siya nato, ingon nga kinabuhi, siya na mismo. Pero espiritu lang siya, matagatag o kinabuhi. Sama siya kahangin. No? Isang asa na ihangin. Inanapod ang atong Ginoo. Kusa sa programa sa pamatigayon niya, sa plano niya, matuman kini pinagi sa pagpaambit sa iyang kinabuhi. Nang kita angayan taaning tanan, magaduhan matag, mamilyonaryo, mapobre. Nabatay katungdanan, kung sa'y posisyon na ito, kainta. Angayan ta mudawat nining maong Diyos nung kinabuhi. Gihatag di sa Diyos para ikauban kaniya sa umalabot nga eternidad. Ini nga kapanahonan, tulay ra ni. Kakawangan na ni nga panahon. Nga naman tulay ra. O sa'y ditulayan na ni atong panahon. Ang duha ka eternidad. Ang nilabay ng eternidad o ang umalabot nga eternidad. Niring tulay yung mga kapanahonan, diriping apon sa Diyos. Ang tanan nga mga tao na himuon niyang kapikas sa umalabot nga eternidad. Ikauban niya sa nilabay ng eternidad ang Diyos na ginusara. Apan sa bagong langit o bagong yuta, ang Diyos daghan nagkauban. Katong nakabaton sa Diyos nung kinabuhi, mao yung ikauban sa umalabot nga eternidad. Sa dili pa ang umalabot nga eternidad, doon ay gitawag millennial kingdom. O sa kalibo katuig naging harian, diha kakaslan niya ang iyang mga magtotoo nga nahimong Diyos sa kinabuhi o kinaiya. Apan dili sa ranggo sa pagka-Diyos. Dili ta simbahon. Ang Diyos ay simbahon na. Sa mga sarantugi, kami nga si Kristo tao. Pagina na ko, mabasa, gina si Kristo tao, anak man siyang Maria. Pero ngayon po si Kristo Diyos, anak man siya sa Diyos. Diba? Kita po, huwag manudo si Ingon, nga sa tanang nilawat niya, sa tanang ito siya nga nagatag siya katungod na mahimong mga anak sa Diyos. So kita mahimong anak sa Diyos, kanya anak at sa tao. So sa diyan dito, tagi panganak pag-usap sa tubig o sa Espiritu, nahimot ang anak sa Diyos. No. Adi, mahimot ba kang anak sa kapwa kung kay kinabuhis karabaw? Mahimot ang anak sa Diyos, kaya nadawat na to, nakapatunta sa kinabuhi sa Diyos. Muna yung maghimo na to sama sa Diyos. Siyempre, ang anak sa Diyos, Diyos. Ang anak sa tao, tao. Ang anak sa kabaw, kabaw. Karong kay himong matang anak sa Diyos, mahimo kita Diyos. Sa asaman, sa pagkasilimbahon, dili sa kinabuhi rao, kinaiya. Mahimo kitang hiniusang pagpadayag unya sa Diyos. No, marang dunay kasal. No? So kanang kasal mo na diya sa mga mananaog nga mga magtotoo. Atong wala mabulingi sa kalibutan. Kaya kalibutan hugaw na sa pananaw sa Diyos. Muna kita mga balaan, mga magtotoo ni Kristo, ilang maginahinta gikan sa kalibutan,
ay makapadisqualified na to na unya sa pag-apil sa kasal sa kordero. Ang iyang kumbira usa ka libro ka tuig. At tagan sa Dios o kalipay ang tanan makalusa magminyo ang Diyos po dunay panginahanglan. Isa'y mutag ko kitang tao. Kailangan mututan bunawat iyanak pag-usap sa tubig o sa espiritu para makabaton ka sa Diyos nun nga kinabuhi. Wala problema sa wanong kinabuhi, naanata. Iyanak matantanan sa atong ginikanan. Sa tawhanon nga kinabuhi. Pero sa Diyos nun kinabuhi, dili na ito na madawat o gangad-hangad sa langit. Dili na madawat pinagi sa mga organisasyon, denominasyon, dili na ito na madawat. Madawat na ito na pinagi sa pagtuo o pagpabautismo na ito diha sa ngalan ni Ginoong Hesus. Unahan na ito na, inanaputan na imong mananaog nga Kristo. Amen. Pakyas ganita ni, walay kasal may tabo, tali na ito o sa Ginoo. Asa na mabasa ang kasal? Sa book na 19:20. Basahan niya, ano may Biblia? Ay Biblia, pero langan na kayo ukbog, dugay ma-ukap. Book na 19:20, book na 21:1. Diya, mabasa na to. Kung saan ang basahan sa book, mabasa na to, magikasal ang atong kordero. Isa man ang kordero, mao na ang atong manunubos. Dili na ikaw nga, tubsunta. Ay luan ka sa atong mga sala. Daw sa gidugang siya sa kilid, iba doon ay dugo o tubig diagay. Ang dugo ang iyang kagamitan mo ang pagtubos na to. Dayon magbatok sa sala o nagpalit sa iglesia. Kung sa gibayad sa iglesia, dili kwarta, dili bulawan, iyang bililong dugo. Kung sa kita mga pinalita sa bililong dugo sa Ginoo. Kung pinalita, nagpasabot siya na itagiya na to. Dili na kita may tagiya sa atong kaugalingon. Mga pinalit na ta sa bililong dugo sa Ginoo. Pero ang sa niyagas, tubig. Ang saman tubig, kinabuhi na siya sa tanong. Kung walay tubig, mamatay ang tanang tanong. So napasabot, nagulangway kini sa Diyos nun nga kinabuhi. Dila yung sunta, hatagang pagitag, kinabuhi niya. Kung sa pagkabanaw niya, nahimo siyang espiritong tagatag o kinabuhi. Andang na available na alang sa tanang buto. Imagine mga higala, mga iso. Alayo nato diris kunalo. Asa na buhi ang Ginoo? Asa na tao ang Ginoo? Dito sa Middle East. Sa Jerusalem. Hudiyo siya. Alayo ato. Namun mag-iskot ang kaluwasan. Kung ano atong Ginoo dito. Kung patuon ka dito. Ito atong kaluwasan dito. Pilay plite. Plite sulat ang 100,000, 1 million. Ha? Ya maluwas ka ta, di mo takad to. Kung matihala ka na bisan asang suot sa kalibutan, mapahimos na sa tahan ng tao ang kaluwasan na ibuhat sa Ginoo sa krus. Ano to? Kalayo naman nato dire. Ano napil mataan mo ang panalangin sa grasya sa Diyos? Pero kaya nahimo man siya, espiritong tagatag-o kinabuhi. Ang espiritu niya sa pneuma sa Griego, pneuma. So, kakon mo ng pneumatic vulcanizing. Pneuma na. Hangin ba hangin? Ang Ginoo sa pagkabanhaw niya, nahimo siyang espiritu, na pareha na siya hangin. Muna ang Ginoo dili makita sa maghangin, dili makita ang hangin. Pero naay hangin, atong giginhawa. Atong napahimos lang ang hangin. Sama po sa atong Ginoo. Dili siya makita, may espiritu siya, pero taghatag siya o Diyos nun na kinabuhi. Mga bisag dili sa kunarong. Mga muto mo budawat sa Ginoo. Madawat ninyo ang Ginoo, isip kinabuhi diya sa atong espiritu.
At pinapon sa bisan-asa sa tuwa ka sa asang doktora ka magbuyot. Basta na'y hangin. Muna itong Ginoo itawag siya omnipresent. Bisag asa, mapahimos lang. Madawat na to siya. Madawat na to ingon nga kinabuhi na dayon sa atong sulod. Muna magka-qualified na to mamahimo ta kabahin niining hiniusan pangasaunon ni Kristo. Programa ni sa Dios. Dili niya to ang pagbuot-buot. Walang kinatang makakita unsay naa sa kasing-kasing sa Dios. Ayaw lang ibuok na inyong kinabuhi ang inyo na yung kasing-kasing inyong sundon. Kung sa'y pangandoy ninyong lagi inyong ginahuna. Ha? Ilisoy po lang kasing-kasing ang nato sa kasing-kasing. Apo to, nakamemorize po mo ang Mateo 6:9. Di ba isuko man magampo? Kasi pagampo niya. Amahan na mo, naka sa mga langit, palaharon ni mong ngalan, matuman ni mong kabubuton, mabuti mong gingarian, matuman ni mong kabubuton, inisiyuta, mayon sa langit. Kung sa'y pagampo niya, ang iyang kabubuton. Wala ta suguan na pagampo mo, pangayo mo na ko. Kunili ang iyang kabubuton. Kung sa pagyo, kaunta ang iyang gingharian manaog dinisyuta. Kinsa may mo kapakanaog sa gingharian sa Diyos dinisyuta. Kung pakanaog ba siya siyara? Dili. Munaog na lang gingharian na pinagi na to. Kaya kung munaog na lang gingharian na kaning kalibutan na pagmalinaw na ni. Ha? Dili na ni sako. Kaya naana ang tinuod na itong hari, mao ang Ginoo. Kung kinsa may mo pakanaw. Kita, mga igala mga igsoon. Kita po kay tagkagamitan gatos Ginoo. Muna, ining tanan, itingos, bisan sa iyang kaminyoon, kita may matatakbo, kay kita manimuon niya, pangasaunon. Sa una, wag ko kasabot kayo ni Iba. Di ba si Iba, asawa ni Adan? O, dili naman to na. Pero, yano-yano na nato basa. Kusog lang ang kamaturan. Si Iba, isa kwa. Gusok ni Adan. Ito niya ang gusok. Kung sa may elemento sa gusok, kung sa yung pagkamao, kinsa man ang gusok. Gihimong Iba. Kung sa kana si Iba, maura si Adan. Nasabtan ninyo? Ang tanang elemento ni Adan, pagkamao ni Adan, pagkamao ni Iba. Walay kalainan si Adan o si Iba. Managing sa gimuha na kong kapikas ang tao. Wala magkuha ang Diyos na kung maglaing nabog, gihimong babae, giparis ni Adan. Ang ibuhat sa Diyos, aron doon na siya tinuod na kapikas, ang gusok ni Adan. Kung itong ipakatulog si Adan, ikuha yung gusok, gihimong babae, si Iba. Pero wala na ikidumento na sagol nila doon. Kung hindi sila parihagyo, inana ng kahitang na to. Gusto tayong magminyo upang sa Diyos. Kinalan makapragansap ta ang tanan na nato Diyos. E di tayo kapari sa Diyos. Bisa pag magudlod pa na Domingo. Walay absent. Bisa ihatag pa na to. Tanang katagiyo na nato sa simbahan. Kung wala tayo ni magsubay ng prinsipyo ha, wagi tayo labot sa pamatigayon sa Diyos. So, bisang pag mapanutan pa na itong tuhod. Kusagi inanglan na to, makakita tani nga pananaw ni Iba. Masama ang tatang Iba nga ang elemento sa marapot ni Adan. Pero kay si Kristo man, ang atong mahimong mana, inanon sa si Kristo, mausap ka. Kusa kanunay, nga doon ay gitawag o Diyos nung pagpaambit sa Diyos nung Trinidad sa Diyos. Adlaw-adlaw, kami, gitudura, ginamo ng mga igsoon.
Karaari na mo di itudluan na mo nga magpahimulos yun po ni Kristo sa tanang panahon. Adlaw-adlaw naman, kay kanang atong pagpahimulos ni Kristo, mao na'y pagpaambit ni Kristo sa iyang pagkamao sa atong pagkatao. Surupan na ni Kristo, tupan ni Kristo ang tibuok na itong pagkatao hangtod masama taniya sa kinabuhi o kinaiya. Mabasa nato ni sa Biblia sa Roma 8:29. Samahon ta sa anak sa Dios. Sa dayon ng Ginoo inaot nga nadawat na ni nga luhan. Ayan yung palabya pagtulo na nila ilangan ng pagsabot. Diri ni among pagsabot. Iyan ni sa Dios. Plano ni sa Dios. Mabasa sa pulong sa Dios. Wala may magbuhat o doktrina. Wala may magbuhat o balaod sa mga organisasyon nga balaod. Pulong ni sa Dios. Gitinguha ni siyang kasing-kasing. Tanan nga mupakyas ani. Unya di balik sa Ginoo. Mapakyas gyud dili mapit. Sa dayon ng Ginoo, kaya silang game kay 12 naman ni katuig. Adipon, suhito na ni sila kami nyon, naka-adjust na ni sila. Hindi na yung itambagan kayo, ay naka-adjust na ni sila. Naibalo na po ni sila sa mga prinsipyo, sabi na sa paghatag sa ikapulo, aron buksan ng tambuanan sa langit, panalanginan ng ilang kami nyo. So, salamat sa Ginoo, kagabi, magiging pambitan sila, ilalunta, madilin tama parehas pa sa panahon ni Noe na nagminyo, na nagnegosyo, na nagkuhan, pagkabot, paglulok, nangalaglag ra silang tanan. Ano man, ang ilang kamanyoon, wala gidugtong sa arka. Ang ilang balay, wala gidugtong sa arka. Ang ilang negosyo, wala gidugtong sa arka. Ano man, nakasaway sila ni Noe, anong gatukod o arka. Nga tuwas bukid, layo kay dagat, usaw pagkabot sa lunok. Wala yung kami nyo, ang tanay Ken o Dioswe, i-connect yun sa may arka rin panahon na, ang iglesia. May arka na ito rin panahon na. Doon sa i-connect nila sa iglesia, ang ilang kami nyo. Okay? Dioswe, i-connect ninyo, basi kung mag-nyong ninyo, kubiyak ako sa iglesia, kaya naluya mi brad. Anong maluya pa po ng Kristohanon? Jadi pagod mukaon. Kailangan magpahimulos ng tanan sa pulong sa Ginoo para mapasmog ang atong pagka-Kristohano. Kaya ang taong may kaon, luya gina. Hindi na nagpanghagbas, hindi na kadaro, hindi na nakapanilhig, maglipong-lipong muna. Iya, mas dali na po na masuko. Mayroon po na, kilawon na karugway sa suka. Nandali na masuko ng taong gutom. Muna ayaw gimugbiya sa iglesyano nga kinabuhi. Salamat sa Ginoo. Salamat niyong tanan. Kawaton niyo ang luwan sa Ginoo. Ayaw niyo pasag di ang pulong sa Ginoo nga mubalik na kriyaha, maunay alihon. Mubalik na sa Biblia, wala mo tapot na to. Wala mapahimosli na to. Ayaw niyo ibalik ang pulong sa Ginoo diya sa Biblia. Wala ingon si Apostol Pablo, papuya ang pulong ni Kristo, mga dagayaon gayon, diha sa sulod ninyo. Ang Biblia, pulong sa Ginoo, pero papuyon sa atong sulod. So dahil ko ng Ginoo, di lang mo salamat o mayong tutag.